Parang sip daw ang ating kababayan at ang ating ginagawa. Ano yung ginagawa mo? Hindi pa nga kayo gumagawa. Hindi na alam ni Bungit ang kanyang gagawin bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito po ay dulot ng isang malaking kaguluhan na naranasan ngayon ng buong daigdig diyan sa Middle East. Nadigmaan ng Iran at Israel na kagagawa ng hinayupak na Amerikano. Ano na po ang nangyayari dito? Problemado na po si Dayunyor sa langis. At hindi lang po sa langis, kundi problemado rin po itong Pangulong walang alam at walang kwenta kung paano po tutulungan yung mga OFW na naiipit ngayon sa Middle East. May gagawin kayang gobyerno dito? O hanggang report lang ang animal? Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Suportahan po natin. Ang laki po ng gulo ng mundo ngayon. At tayo, ang kawawa dito, mga Pilipino, dahil wala po tayong sariling langis. Umaangkat lang po tayo ng langis sa iba't ibang bansa, lalo na po dyan sa Middle East. Wala po tayong sariling minahan. Meron sana sa West Philippines kaso hindi po tayo nagkaintindihan ng China. O sana joint exploration na lang ho sana para hindi po tayo mamroblema ng langis. Kaso nga lang ang problema natin, itong Pangulong nakatabingi ang panga. Aba, naggalit-galitan ang hinayupak sa incheck. Pakinggan po natin ngayon ang pahayag ni Bungit. Patungkol po ito sa mga OFW po muna, no? Hindi na po niya alam kung anong gagawin niya dito. Marami na pong gustong umuwi ng mga kababayan natin. Subalit, hindi rin alam ni Bungit paano papauwiin ang mga to, anak ng kagwang o. O ito, pakinggan natin po. Ngit. Ito pala. Bungit. Pasok. Ngit. O ito. Sa ngayon, we have the most dangerous area for our people right now would be Israel. Dahil tuloy-tuloy ang attack sa Israel. Ngayon, but the situation is Israel, dahil sanay sila sa gera, marami silang mga bomb shelter na pwedeng pagtaguan. At yun ang naging advice namin sa ating mga kababayan, doon muna kayo. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter, na doon sila muna. Doon sila muna pumunta, doon sila muna. At pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. And that is the key thing here. o sa paano mo kukunin? Sige nga, safely daw. Istipot lang muna daw kayo dyan. Kumuha daw sila ng hotel malapit sa bomb shelter. Yung hotel, pag binumba, ay putang inang buhay na yan. Yan nga ang problema. Dapat unang araw pa lang ng kaguluhan, hindi ka nanguyakoy lang. Dapat nagpadala kayo na, nag-repatriate na tayo. Immediate repatriation Ngayon ka lang gumalaw, wala. Paano ka lalapag? Nagsisabugan na nga ho ngayon. Yung mga aeroplano, bawal ng paliparin Dahil baka pagkamalang kaaway, naku, anak ng kamote
Ang pinakauna nating tinitignan ay dapat ligtas sila, hindi sila magkaproblema, hindi sila ma-attack dahil sa misidentification, dahil nga tuloy-tuloy ang pagbomba, missile attack. Anong ang inumin kang presidente ka, ang mga OFW hirap na ngayon, inaatake na, dinidigmagan niyan ka pa magsalita. Pag nagsalita, yumuyo ko, ulul. Pag magsalita ka, umarap ka sa kamera. Problemado ang bayan ngayon, problemado ang mga OFW. Bakit ayaw mo makaharap? Dahil kawatan ka? Puro ka lang budol. Alam mo, wala kang magagawa. Putang ina, inutil tong hinayupak na to. Umarap ka dong. Drone attacks, and we Anong we quick? already have seen friendly fire incidents in the past day. So kailangan natin bantayan yon. So right now, safety first for our people, and they are in constant contact with our embassy staff, both and the families of those who are working and living in the Gulf countries. Meron silang hotline with the Department of Migrant Workers and also with the DFA para maitanong naman nila kung anong kalagayan ng kanilang mga kamag-anak. The other thing is yung contact, may telepono pa. So they can actually call their own people, their Lo. May contact daw. Yung contact, may telepono pa. Ba't ka nag-announce kung walang telepono? Kaya nga may contact kasi may telepono. Pati ba naman yung sabihin mo? Los-los kang reporter ka. Kung gusto pong mangyari ng mga OFW na yan, makakauwi pa ba sila ng buhay? Paano? Saan? Kailan? Anong gagawin namin? Hindi yung nakanang kamote, yung telepono yung contact may telepono pa. Utal-utal ang animal. relatives or their friends and see if they are okay. And kung kailangan, kung wala silang makontak, yung mga kamag-anak nila ang magsasabi sa atin na delikado yung mga tao natin in this place, pwede niyong puntahan at dalhin ninyo sa safe place. Kung wala silang contact, ang mga magulang, kamag-anak, yung magsasabi sa kanila, anong sasabi? Dalhin sa safe place? Nyar! Tuliro ka na. Hindi mo na alam ang pinagsasabi mo. Pag mawalan ng contact, ang kamag-anak yung magsasabi. Tapos dadalhin sa safe place? Anong isasabi ng kamag-anak? Hindi na namin na-contact, aming kamag-anak. Saan magsasabi sa inyo? Ulul! Dapat kayo yung mag-monitor from time to time, minuto-minuto, gumawa kayo ng Viber, lahat ng OFW, group chat, maglabas kayo ng advisory lagi, mag-launch kayo ng Viber group sa lahat ng mga OFW ng Dubai, ng Middle East, para isang announcement lang, ipadala nyo sa email. Mag-ikot kayo, paikotin nyo yung mga hinayupak ng mga opisyal ng gobyerno sa anumang panig ng mundo. Useless kayong mga hinayupak, kayo binayaran kayo. So, in general, that is the situation right now. We are, of course, on 24/7 alert. The embassies and all our foreign posts have given the hotline numbers and all the other modes of contact. O tingnan mo si Krerering, pati si Krerering, hindi na niya alam ang pinagsasabi ng amo niya. Kamot-kamot na si Krerering sa tainga eh. Walang matibay na na direksyon, programa. Ano bang gagawin natin sa mga to? Gusto na nga pong umalis. Unlike noon sa panahon ni Tatay Digong, kita mo talaga yung mga uwa, mga official ng DFA, nandun sa war zone talaga eh. Nahanap yung mga OFW, malayo pa, talagang kinukuha na yung mga OFW. Ngayon, walang plano. Anong plano nila dito? But essentially, ang advice natin sa kanila, shelter in place and follow the host government's advice.
Yun ang magiging pinakamahalagang impormasyon dito ay kung anong sabihin ng ating ng mga local authorities. Kaya mabuti na Buang! Di mo na alam ginagawa mo. Alam mo, Nyor, yung mga OFW dyan sa Middle East, di mo na kailangan paalalahanan na sumunod sila sa mga announcement ng local authorities. Dahil sanay na sila dyan, kaya nga nandyan sila ngayon sa Middle East. Eh. Alam na nila, yung mga announcement na yan, alam na nila ang gagawin nila sa mga announcement ng bansa dyan. Ang gagawin na lang ho ninyo kayo sa gobyerno, ikaw presidente ka, kung papaano mo sila mapauwi. Yan ang pag-isipan mo. Kasi ngayon lang kayo nag-iisip kung kailan sumiklab na yung digmaan. Dapat nga tuloy-tuloy yung programa patungkol dyan eh. Anytime. O sino po ba yung gustong umuwi? Medyo meron ng kaguluhan. Nung pagbomba pa lang ng Amerikano, nabalitaan nyo naman siguro yon. Di ba, nag-report ka pa, nag-immediate repatriation na kayo dahil alam nyo po, nagaganti ang Iran. At lahat po ng mga base militar ng Amerika, binumba ng Iran. At lahat ng kakampi ng Amerika na tutulong, bumbahin din ng Iran. O ngayon, nagkalit-silit ka, hindi mo alam? naman, dahil napakarami nating kababayan doon, marami tayong contact point sa mga gobyerno saan contact point? Iba't ibang bansa kung saan nandoon ng may OFW na Pilipino. So, ang ginagawa natin, sila ang tinatanong natin. Sila ang pinakamaganda, sila ang may pinakamagandang impormasyon. Hala? ang pinaka utal-utal ang animal. Tuliro ng buwang. Sinong tinatanong nyo? Tinatanong nyo yung mga, yung taga-ibang bansa. Nasaan yung tauhan natin? Nasaan yung opisyon ng gobyerno? Binabayaran natin sila. Ba't kayo nagtatanong sa ibang bansa? Kung mali yung impormasyon ibibigay sa inyo, kayo po mismo yung first-hand information. Yung opisyal ng gobyerno, dyan sa kung saan-saang lugar, kagaya sa Iran, Israel, ibang lugar sa Middle East, sa Dubai. Kayo na po yung gumalaw, huwag kayong umasa doon sa ibang bansa, buang ka. Loss mo. So yung pinagtatanungan mo lang, so ibig sabihin yung mga tao mo, hindi gagalaw, matutulog na lang. Magtatago din sa bomb shelter. Paano? Saan kayo aasa? Sa ibang bansa, kukontakin lang namin itong mga to. Wala kayong plano talaga na mag-rest, sa buhay ng mga yan. Sige nga. Na makapagsabi sa atin, safe na ilabas na ninyo na, i-evacuate nyo na yung mga tao ninyo. And what means of evacuation that will be, and where, kung saan idadaan, o saan idadaan ang ating mga Hindi na alam. Saan daw idadaan? Saan idadaan? Lolo! Hindi na ka sana nagpresidente. Nagpresidente ka pa. Hindi mo alam eh. Isipin mo presidente ka, hindi mo alam yung ginagawa mo. Yan, hindi man mapakinabangan yung pinagsasabi niya. Nagre-report lang naman siya eh. So wala ka pang aasahan, ano bang plano niya dito sa mga OFW? Ano bang gagawin? Kasi gusto nang umuwi. Marami na po kasing gustong umuwi na mga OFW. Ito mantakin mo mga OFW pa lang yung problema natin ngayon. Ayaw niya hindi na niya kayang solusyonan. Ayan. Ay, sorry. Ayan. Ito yung mga bilang ng mga OFW sa Middle East na humihiling ng repatriation. Ang problema, hanggang ngayon, wala pang ginawa ang gobyerno. Sa Dubai, merong 586, gusto nang umuwi. Sa Israel, merong 297, gusto nang umuwi. Abu Dhabi, 270, gusto nang umuwi. Bahrain, 231, gusto nang umuwi. Jordan, 22, gusto nang umuwi. Iran, 10, gusto nang umuwi. So ngayon, paano po yan mapauwi? Anak ng kagwang, hindi nga alam ni Dayunyor paano pumunta ng Dubai. Paano pumunta ng Israel, Abu Dhabi, Bahrain, Jordan, Iran. Hindi na alam niya. Kasi ang alam niya, panay singhot na lang. So ngayon, itong mga OFW na ito, maghihintay na lamang. Magtatago na lang muna kayo dyan sa bomb shelter
No? Kailangan safe kayo. Diyan lang muna kayo daw. So ngayon sila maghihintay, kailang mahinto yung digmaan. Mahinto pa ba kaya ito? Ito yung problema natin. Walang alam ang gobyerno. Walang plano. Ito, sa mga OFW, mahalaga po ang buhay ng mga yan. Nasawian na po tayo. So ngayon, hindi man lang nagkaroon ng urgent, no, na reaksyon itong gobyerno para sa mga OFW na mga naipit ngayon sa digmaan. Gumawa ka ng paraan, wag yung puro ka preskon, puro ka salita, puro ka ngawa, wala ka sa gawa, gumawa ka. Sayang ang oras, sayang yung panahon. O ngayon, itong mga taong ito na gustong umuwi, nakontak na ba ito ng gobyerno? Nakontak na ba ito ng Department of Migrant Workers? O ayan ang isang napakalaking tanong, nakontak na ba ito ng UWA? May ginawa na ba si Bungit? No, wala pa. Hanggang preskon lang kayo. The point is, ano po ang pamamaraan na ang mga OFW ay makauwi ng ligtas? Itong mga ito gusto nang umuwi. At isa pa, pag umuwi yan, ano yung tulong matatanggap nila? Ano yung suporta ng gobyerno sa mga yan? Ang dami, ha? May bibigay ba kayong pera? Magkano? At magbigay ba kayo ng trabaho sa mga yan? Saan? Anong trabaho? Kasi ang mga yan, ang mga nag-abroad ng mga yan, maraming umaasa sa kanila. Ang mahal sa buhay dito sa sa Pilipinas. Kung uuwi sila, wala rin naman na trabaho, ay kawawa din naman sila. Pero, ngayon, ang pinaka-urgent natin ngayon, ay kung paano po marirescue itong mga to. Yan pa lang sa OFW pa lang, hindi na natin alam. Paano pa kaya sa langis? O, tuloy lang natin itong nakatabingi na reporter. Sila. O yung mga kababayan natin, there's another thing that we're doing. Yung mga kababayan natin, mga workers natin na nasa areas kagaya ng mga oil refineries sa Saudi. Oil refineries have now become a target. Maraming Pilipino doon. So in the other places that are danger areas where there are plenty of Filipinos, nilalabas din natin sila doon to bring them to a safer place. So yun ang Pag sinasabi mong nilalabas natin sila doon, meron kang na-rescue, meron ka nang nailabas. Nilalabas mo na eh. May nailabas ka na ba? Yun ang tanong. Or ilalabas pa lang? Yan ang mahirap sa gobyernong ito. Labo-labo yung presidenteng pananalita, hindi marunong magtagalog. Oh, ilalabas daw nila. No? Nailalabas. Sabi, nailalabas din natin ito. Ang nailalabas. Nailalabas. Nakalabas na. Baka pwedeng gamitan mo ng ilalabas, hindi inilalabas. Inilalabas. ang ating ginagawa for now within the area. Mahirap pa talagang pumasok at lumabas doon sa area na yan. Dahil ang lumilipad lang ngayon ay ang mga fighter jet at saka drone at saka missile. Kaya O di wala pa kayong na-rescue, buang ka. Kasi mahirap dahil may mga missile, may mga drone, mga jet. O anak ng kagwang o. it's not a place that you would want to put in a civilian aircraft to take out our nationals. But as I said, Wala na. Di na alam. situation is changing. Wala na. Lubat ang animal si Ayayay. Hindi niya na alam. So kayong mga OFW, ang tanging magagawa nyo lang dyan, siguro, magtago talaga. Ang problema natin, itong gobyernong ngiwi, hindi niya alam paano kayo kukunin. Kasi digmaan na daw. Anak ng kamote. Oh. Changing by the minute, by the hour. Kaya we just have to be in very good and close contact with the local authorities so that they can give us. But we are also talking to our friends in the United States, our friends in Israel, so that they can give us an idea. Hindi sila magsasabi kung ano yung gagawin nila, pero they can give us advice. Huwag kayong munang papasok dito sa lugar na ito dahil magulo pa dyan. Huwag kayong papasok. O dito, medyo safe na dito, etc. So, lahat ng ating kayang kausapin para Tingnan mo sabi niya, friends ang United States, friends ang Israel.
Paano ang Iran? Sige nga, buang anyor. Paano ang Iran? Hindi natin friends. So ang Israel lang, ang Amerika ay friends natin. So ang Iran, ano sila sa atin? Ano sila sa iyo? Kaaway. Anak ng kamuti naman talaga eh. Ito na yung sinasabi natin. Hindi mo alam ang foreign policy mo, dapat hindi ka nagbitaw ng salita na friends nyo, ang Israel, friends mo ang Amerika, kakasabi mo lang eh, na yung mga kaibigan kumakampi sa Amerika, binubomba. Kaya hindi nyo marerescue. E di sana nag-neutral ka. Kung nagsabi ka, friends mo ang Israel, friends mo ang Amerika, sabihin mo rin, friends natin ang Iran. Hindi naman natin kaaway ang Iran eh. Bakit kinaaway na ba natin? Anak ng kamuti ka naman, Nyor. Magbigay ng impormasyon sa atin para naman maging safe ang ating mga kababayan ay ating ginagawa. The other aspect that we met about today, Parang safe daw ang ating kababayan at ang ating ginagawa. Ano yung ginagawa mo? Hindi pa nga kayo gumagawa. Di ba para safe ang ating kababayan at ang ating ginagawa? Baka ang ating gagawin. Kasi wala pa naman kayong ginawa, di ba? Hunghang animal. Wala pa kayong ginawa. As in, zero pa yung inyong nagawa. Ang ating ginagawa. Utang inang ginagawa, wala pang nagawa. Lo mo. Oh, wala na, los. was about the economic impact ito na, that this sa will langis. have on us. As you can imagine, oil, the prices of oil have already taken a adjustment upwards. But it went all the way up to 82 pesos. I'm sorry, $82. Initial shock. Pero they closed out at 76.50. So nag-adjust na pababa. So that's that is expected. First of all, let me Dat. So ngayon, anong gagawin mo sa langis? Ito na tayo ngayon. May utak ba to? Yung utak nasa puwet. Hindi nga, anong gagawin mo sa langis? assure everyone that we have sufficient supply of oil. Oh, may sufficient supply Meron daw. tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days. Anak ng kamote, oh. Paano nagiging sufficient yung supply ng langis na aabot lang ng 50 to 60 days? Kung may sufficient yung langis natin, bakit nag-increase yung langis? Hunghang! Wala tayong sufficient na stock ng langis. Kasi nga nag-i-increase yung presyo ng langis. Anak ng kamote kanyo, sarap. Pastor Jack. Again 50 days lang, 50 to 60 days. So after 50 to 60 days, ano po ang mangyayari sa Pilipinas? Wala nang langis. So pagka walang langis, babagsak na tayo. So saan kukuha ka ng langis? Galing sa bunganga mo, 50 to 60 days, hindi po yan enough na stocks. Dapat yung langis natin, para sasabihin mong sufficient, ang stock ng langis, ay mga 6 months. Yung langis natin intact, hindi mauubos. Or 3 to 5 months. Hindi yung 50 to 60 days, anak ng kagwang. So, isa't kalahating buwan lang pala tayo, o 2 buwan. Wala na tayong langis. Dapat 3 to 5 months. Ay, naka-intact pa rin tayo kasi usually yung mga digmaan na yan, minsan naabot ng 3 buwan. 4 na buwan. So ngayon, saan tayo kukuha ng langis? Sa inchik, inaway mo nga yung inchik, buang ka. Oh, tuloy oh. In terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is that is let me Dat na naman ng immediately animal. allay the fears of everyone that our supply of oil-derived product of oil. Buang, wala kaming naintindihan. Dat, op, Yan lang lagi. Yung mga media dyan, naintindihan din nila.
Wala nang alam. Oh, Oil products, oil derived products, even fertilizer is something that we have to kung look napunta at. na sa fertilizer, And, yawa. we have sufficient supply. Oh. Let me look at the precise numbers. Our stockpiles are diesel, we have 50.5 days. Fuel oil is 51.5 days. Gasoline is 51.5 days. Kerosene, we have 67.5 days. Jet fuel, A1 jet fuel is 58 days. LPG is 29 days. So we are okay for that period of time. Ngayon, We are okay that period of time. Ngayon, pagkatapos niyan, ng mga panahon niyan, saan ka kukuha ng langis? Yan yung tanong namin. Kaya natanong siya dito ng media, anong gagawin mo dito? Ang laki ng problema sa langis. Oh. Paano ang solusyon mo dito? Sige nga. Kasi si Inday Sara, meron siyang panawagan para sa mga Pilipino patungkol sa langis. So, ikaw, ano ba? Oh. Mr. President, kung magtuloy-tuloy po ang pagtaas ng presyo ng crudo sa world market dahil sa tensyon sa Middle East, ano po ang contingency plan ng gobyerno sakaling magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo sa world market? Nabanggit nyo rin po kanina na magbibigay din po kayo ng subsidy sa fuel assistance sa mga sektor ng transport and agriculture. So sa harap po nito, Mr. President, posibleng sustained oil price shocks, paano po babalansehin ng inyong administrasyon ang energy Patay ka security, ngayon. price stabilization, at fiscal sustainability? well, I explained a little bit kanina, naipaliwanag ko na ng kaunti yung aming mga intervention kung tawagin. Kapag ito ay ang presyo ng langis ay lumampas na sa $80 per barrel. So, yun na nga, yung sinasabi ko, mag-provide tayo ng subsidy para sa ating yung mga sektor, sa sektor ng ekonomiya, na talagang maapektuhan, na mabigat. At yun ang nabanggit ko ay number one, of course, the transport sector, at saka ang ating lahat ng gumagamit ng langis, but then, and that is of course that goes to everybody, but depending again on the price increases or decreases and the adjustments that will happen and how long those prices will be sustained or will last, depende yan. Kung masyadong matagal, iba yung gagawin natin. We're already looking into adjusting hopefully the excise Awards. Na hindi na tumama tax ito. on fuel, on the other elements na financially magagawa natin to lower the prices of other goods. But Excise tax daw. even in the worst case scenario, I think that we will be able to provide at least some support to those critical sectors, and I hope that this is something that we will not have to do. We are still hoping and we are still praying that this doesn't last too long, and I hope and pray that our people will remain safe, and that we will be able to weather this. Nimal, mag-resign ka na. Alam mo, Nyor, yung inisip mo patungkol sa langis, ang layo yung contingency plan. Ang tanong kasi doon, magpapatuloy ang pagsipa ng presyo ng langis. At hindi mo rin inisip, na wala ka ng mapagkunan ng langis. Saan ka kukuha ng langis? Ang sabi niya daw, yung excise tax i-suspend mo na, okay yun. No, walang problema. Pero kaya lang naman, sumipa yung presyuhan ngayon sa langis dahil nga, yung binibilhan natin, 30% nasa Middle East, nasa Iran. Dumadaan dun sa Strait of Hormuz. Ngayon, yung mga dumadaan doon na kumukuha ng langis, hindi na po sila pinapadaan. Minsan nga pinapasabog, 'di ba, yung
alangis ng Amerika at UK na pinapasabog ng Iran eh. Kaya sisipa. So ang point natin dito, saan ka kukuha ng langis? Kung wala ka nang mabilhan. Ang sabi mo nga, 50 days na lang yung langis sa Pilipinas. After 50 days, bagsak na ang ekonomiya natin, bagsak na lahat tayo dito. Kasi wala na tayong mapagkunan ng langis. Alam nyo, ang ganda sana ng oportunidad noong panahon ni Tatay Digong na itong China at Russia, kinaibigan ni Tatay Digong. Ang Russia may langis din sila. Ang China may langis din sila. O kung kaibigan natin yung China, kung hindi natin inaway, di ba mga mambobotas, di saan tayo kakapit? Saan tayo kukuha ng langis? Wala nang iba, China. Sa China ka kukuha ng langis. Dahil wala ka ng langis na available na mapagbilhan. Isipin mo yung 50 days, so lalong sisipa yung presyo ng langis. Baka aabot pa ng 100. So ngayon, ito, nagtaas na nga po ng presyo ng langis. Ayan, ngayon, epektibo ho ito. Kaya pwede po tayong magpa-full tank. Kung may mga sasakyan dyan, magpa-full tank na po tayo, gasolina, diesel. 1.90 po, no? Yung presyo ng gasolina at diesel. Sa ngayon, ha? Pero, dahil wala na po tayo mapagkunan ng langis after 50 days, ito na po yung estimated ng mga gasoline station na imadadagdag sa mga susunod na araw. Effective to bukas, ha? Ayan, o. Posible magkaroon po ng paggalaw ng presyo ng langis bukas. Ito na nga yung nakalagay, 2 to 3. Ngayon nga eh. Sa diesel, mga almost 10 pesos. Sa gasoline, mga almost 5 pesos. Ganon kalaki yung i-increase. So ngayon, tatamaan ang ating ekonomiya. So ano po ang mangyayari sa ating bansa? Hindi lagapak. Meron na nga ho tayo issue sa corruption ngayon, animal. Hindi masolusyonan dahil yung mastermind nakatabingi ang panga. Ito ngayon, problema natin sa langis. Meron sana tayong kaibigan na China eh, na pwede siguro emergency joint exploration na tayo ng langis dyan sa Palawan. Kasi meron tayong deposito dyan eh. Paano po natin yan, paano po natin masolusyonan yan? Ikinaaway natin yung China. Siguro by this time, bungit, ibaba mo yung pride ng panga mo. Huwag kang masyadong mayabang dahil wala tayong maipagmayabang. Ngayon, namumroblema tayo ng langis, saan tayo kukuha ng langis? Diba? Namumroblema tayo. Sabi mo, ano yung excise tax? Suspindi muna. Ang problema nga, kahit masuspendihan, dahil after 50 days, wala tayong makukuha ng langis. Kaya itong si Gatchalian, pakinggan natin siya. Actually, ang worry ko, hindi lang yung presyo, kundi baka walang langis eh. Kasi in Strait of Hormuz ngayon, hindi makakadaan. Correct. So 30% of the global oil transshipment comes from that Strait of Hormuz. So ang worry ko ngayon ay baka wala tayong langis. Mas delikado yan. That's why DOE should really create a task force to look at the supply issue. I'm worried more on the supply side. So tignan ng mga oil companies kung meron silang contingency. Kung hindi kaya dito sa Saudi, kasi almost 70% natin Saudi Arabia. Kung hindi kaya sa Saudi, saan tayo pwedeng kumuha? Sa Amerika? Sa Russia! Saan ba tayo sir kumukuha if not Saudi. Middle East? Saudi. If not Middle East, yes sir. Wala na, doon lang. Almost, I think almost 80% ng oil natin is from the Middle East, whether it's from Saudi Arabia or the other refineries there. So, yan ang mas nakaka-worry. But typically, yung last time nagkaroon tayo ng ganitong incident, yung inatake yung planta sa Saudi Arabia, typically ang mga oil companies meron silang contingency measures. But we need to put them together and make sure yung supply hindi mapuputol. Sir, so Tingnan mo napaka-pride din talaga tong mga animal. Ayaw nyo lumapit sa China. Meron din langis ang China. May langis din yung Russia. Doon tayo. Kaso kinalaban nyo kasi. Kasi yung langis natin, 80% inaangkat sa Russia.
Sa Russia, sa Middle East. Paano to? Ito po yung Strait of Hormuz, ito po yung pinakadelikado. Ngayon, sinara na po ito, kontrolado po ito ng ng Iran. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid at makipot na dagat na nag-uugnay sa Persian Gulf at Gulf of Oman. Ito ay matatagpuan sa hilagang Iran, Oman at United Arab Emirates katimugan. Bakit po ito mahalaga? Dahil dito po ang ruta ng mga langis sa buong mundo, inaangkat sa buong mundo. Galing sa Saudi, Iran, sa anong panig ng Middle East, dito po dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang malaking porsyento ng langis ay nasa Middle East, dumadaan dito bago makarating sa iba't ibang bansa. Yan ang pinakamalaking problema. Ito ngayon nagkaroon ng tensyon sa bansa. Anong mangyayari dito? Madalas na magkaroon ng alitan ng Iran at ilang western countries tulad ng United States. Ito na nga, bumumba na nga eh. Kapag tumaas ang tensyon, maaaring maapektuhan ang pagdaan ng barko na may dalang langis. Sampulan yung Yoki dyan, binumba. At hindi na po pinadaan. Ruta ng malaking supply ng langis, ito po ay humigit 30% ng pangdaigdigang supply ng langis ay dumadaan dito sa Strait of Hormuz. Kapag may problema, panigurado, tumataas ang presyo ng langis sa buong mundo. Ano ang epekto sa Pilipinas? Ang epekto sa Pilipinas ay umangkat ng langis mula sa Middle East. Kapag tumataas ang presyo ng langis dahil sa issue ng Strait of Hormuz, tumataas din ang presyo ng gasolina, diesel, pati mga bilihin. So ano pong mangyayari sa atin? Kamot ulo na lang, Dayunyor. Kaya nga ako sa akin lang, sa totoo lang, meron naman tayong langis dyan sa West Philippines. Bakit ayaw natin makipagtulungan? Ang pinag-usapan pa lang natin langis at OFW. What if biglang sisiklab ang digmaan? Ano po ang mangyayari sa atin? Yun, yung IDCA sites natin, pwedeng magiging target po yan. No? Ang sabi nga ho ng isang dating Associate Justice po yata ho ito, Justice Noel, hindi pala dating Justice talaga. Si Justice Noel Tiham, the IDCA sites are prone to attack from foreign enemies of the USA, including those coming from Islamic countries, angry at the Americans and elsewhere. Let's not underestimate the risk and danger controlling us. Remember Marawi. Diba? Ngayon, yung galit sa sinasabi nila, ito si Gibo, tingnan. Bago ako kumintuhan, tingnan mo, iba yung sabi ni Gibo. Ito sa girang ito, is that fear unfounded? No, that is unfounded dahil hindi natin maihahambing ang sitwasyon sa Middle East dito sa Pilipinas. At ang ating mga bilateral at multilateral na mga alyansa ay para sa defensive purposes at deterrent purposes lamang. Sa kabila na maagam-agam, dapat nga lalong pagtibayin ang ating bilateral and multilateral alliances para mapagtibay ang defensive posture ng Pilipinas. Itong mga agam-agam na to, ulitin ko, walang basihan. Sa ngayon, ulitin ko ang sinabi ng Armed Forces, walang direct threat sa seguridad na Republika ng Pilipinas in a military sense itong nangyayari sa Middle East sa ngayon. Sa kabila nito, nakikipag-ugnayan ang DND sa ibang mga departamento sa pamamagitan ng ating mga DAFA at iba pang mga opisyal. Ako rin bilang chairperson ng NDRIMC para tumulong sa DMW, DFA at ibang mga ahensya na mapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga mamamayan sa lugar. At humanap ng paraan kung paano sila may repatriate, tulong-tulong to sa lalong madaling panahon.
Ngayon, Dito lang po ako doon sa EDCA. Gibo, mas maniwala ako dito. Kay Justice Noel Atiham. Ang sabi niya, let's not underestimate the risk and danger confronting us. Remember Marawi. Alam mo kasi, yung Iran ay Islamic na bansa yan. Mga Muslim. So ngayon, hindi mo rin i-underestimate, marami rin po tayong kapitbahay na Islamic country. Kagaya ng Malaysia. Oh, mga Muslim ang mga yan. Ngayon, kung magalit din ang mga yan sa mga kakampi ng Amerika, sino yung kakampi ng Amerika? Tayo. Ngayon, ang matindi dyan, meron tayong EDCA. So ano po ang ginagawa ngayon ng Iran? Pinapasabog po yung mga base militar ng Amerika. Ilan po yung base militar sa atin? Napakadami. Kung sasabihin ng Iran, kasi ang Iran at China magkaibigan, pati Russia, pati North Korea, tapos ang North Korea ngayon pumapalag. Kung sasabihin ng Iran, baka pwedeng ipaghiganti nyo kami. Bumbahin nyo naman yung base militar dyan ng Amerika sa Pilipinas, patay. Yan ang malaking problema natin. Kaya huwag i-underestimate Gibo. Anytime, pwedeng pasabugin yung base militar. O kawawa kayo mga taga-Isabela, Cagayan. Kayo yung maunang tatamaan dyan. Dahil ang pinakamalapit po sa China ay yung Isabela, Cagayan. Siyempre yung China. Matindi makipagkaibigan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo makipagkaibigan na lang tayo sa China dahil ang China gusto naman makipagkaibigan sa atin. Anak ng kamote. Itong si Bangag lang ang ayaw makipagkaibigan. Ano bang pinagmamalaki mong Bangag? Hipos na nyor. Yan ang problema natin. Ako sa akin, yung problema sa langis, madali lang solusyonan para sa akin. Makipag-usap ako sa China, makipagkaibigan ako. World crisis na yan. Kung World War III yan, tapos na tayo. Imagine. Sige, 50-50 na lang tayo. 50% sa amin, 50% sa iyo. Joint exploration, sa iyo lahat ng gastos. Sa iyo yung engineer. Sa amin yung mga laborer para magkaroon ng trabaho mga Pilipino. Umpisa na agad natin ng pagmina. Dahil kailangan namin ng langis. Di ba? Tapos ang problema sa langis. Ang laki daw ng deposito dyan ng langis Sa West Philippines Bakit ayaw natin yung pag-usapan? Kailangan po natin ngayon. Tandaan, pag gusto, maraming paraan. Ang pag-ayaw, maraming dahilan. Kaya mga OFW, mag-ingat po kayo dyan sa Middle East. Dahil ang presidente natin, walang alam sa pagka-pangulo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin.
salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.